ang tatlong game changer assets ng Philippine Air Force na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga po mga idol, ang ilan sa pinaka-advance at pinaka-modernong kagamitan na posibleng mapasakamay ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Una na nga po sa listahan mga idol ay ang Saab JAS 39 Gripen na isang light single-engine supersonic multirole fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab AB. Ito nga po mga idol ang nangunguna sa multirole fighter aircraft acquisition project ng Philippine Air Force. Ang Gripen mga idol ay merong delta wing at canard configuration na may relax stability design at fly-by-wire flight controls. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong December 9, 1988 at na-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1987 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 300 units ang mga nagawang ganito. Ang JAS 39C or D ay pinapalipad ng isang crew para sa JAS 39C at dalawang crew naman para sa JAS 39D. Ito nga po ay may habang 14.9 meters para sa JAS 39C at 15.6 meters naman para sa JAS 39D. Sila naman nga po ay may parehong wingspan na 8.4 meters, height na 4.5 meters at wing area na 30 square meter. Ito nga po mga idol ay may empty weight na 6,800 kilograms at maximum takeoff weight na 14,000 kilograms, habang fuel capacity naman ay 3,000 liters. Ang power plant nito mga idol ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Ito nga po ay may maximum speed na Mach 2, combat range na 800 kilometers, fair range na 3,200 kilometers at service ceiling na 50,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. At meron nga po itong total na 8 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles, bomba at iba pa. Mga idol, magandang option nga po para sa ating bansa ang Saab JAS 39C or D. Dahil bukod na nga po sa mura at mabilis ang delivery para sa mga eroplanong ito, ay maraming units nga po ang ating mabibili. Ang ikalawa naman mga idol ay ang TAI T129 Attack na isang twin-engine tandem seat multirole all-weather attack helicopter na nakabase sa Agusta A129 Mangusta platform. Ito nga po mga idol ay unang lumipad noong September 28, 2009 at introduce naman noong 2014. Sinimulan nga po itong i-produce ng 2009 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 78 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current operators nito ay ang Pilipinas na merong 4 na units na na-deliver na habang 2 pa ang paparating, Nigeria na may 6 na units at Turkey na merong 58 na delivered. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 2 crew, may habang nga po itong 14.54 meters, height na 3.4 meters, maximum takeoff weight na 5,056 kilograms at power plant ng 2 LH-Tech CTS-800 4A turboshaft engines. Ang maximum speed nga po nito mga idol ay 281 km per hour, range na 537 km, fair range na 1,000 km at endurance na 3 hours. Para naman sa armament ay meron nga po itong isang M197 20x102mm 3-barrel rotary cannon na may 500 rounds. Meron nga din po itong total na 4 na hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets at missiles. Mga idol, pinaplano pa nga po ng Pilipinas ang additional acquisition project para sa mga attack helicopters na ito. Ang ikatlo at panghuling game changer assets ng Philippine Air Force ay ang Embraer EMB 314 Super Tucano. Ito nga rin po ay kilala sa tawag na A-29B Super Tucano, isang Brazilian turboprop light attack aircraft na dinisenyo at ginawa ng Embraer. Ito nga po ay nagdadala ng iba't ibang weapons tulad ng precision guided munitions at dinisenyo sa low-cost system operated sa low-threat environments. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong June 2, 1999 at introduce naman noong 2003. Sinimulan nga po itong i-produce ng 2003 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 260 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nito ay ang Islamic Republic of Afghanistan, Angola, Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Lebanon, Mali, Mauritania, Nigeria, Pilipinas,
Turkmenistan at United States. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 11.38 meters, wingspan na 11.14 meters at height na 3.97 meters. Ang empty weight nga po nito mga idol ay 3,200 kilograms, habang maximum takeoff weight naman ay 5,400 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay isang Pratt & Whitney Canada PT6A 68C turboprop engine. Ito nga po ay may maximum speed na 590 km per hour, cruise speed na 520 km per hour, stall speed na 148 km per hour, range na 1,330 km at combat range na 550 km. Para sa armament naman ay meron nga po itong internal na dalawang 12.7mm 1,100 rounds per minute machine guns. Meron nga din po itong total na 5 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles, rockets at bomba. Mga idol, ang tatlo nga pong ito ang magiging game changer assets ng Philippine Air Force dahil merong mga karagdagang acquisition project para sa mga ito. Sa ilalim nga po ng modernization program ay maraming assets ang mabibili ng ating bansa upang mas maging advanced at moderno ang ating mga kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!